Hi guys, thank you so much for clicking the video. So for today's vlog guys, pag-usapan natin kung this is actually for newbies guys, no? Ano ba talaga yung ginagawa sa call center? Okay? Kasi sa mga normal call center agents na, yung matagal na sa call center, normal na sa kanila yun guys. Alam na nila yung expect nila, yung makikita nila, di ba? Pero sa mga newbies kasi, yung wala pa talagang experience, they might wonder, no, kung ano ba talaga yung call center. Ano ba talaga dyan? Bakit maraming gusto pumasok dyan? Especially guys, yung mga nag-work lang sa fast food, okay? Or yung iba kasi parang more on sa construction sila. So sometimes guys, mahirap kasi yung hard work na trabaho, no, yung blue collar job. So sometimes, most of those bunch of people gusto lumipat sa call center, okay? So, pag-usapan natin yung basics. Ano ba talaga yung call center na yan? Guys, ganito kasi yun. Ang call center is, normally guys, yung venue, yung location ng call center is a building. Ang unang mangyayari sa'yo is, pagpapasok ka na, gabi, okay? Pupunta ka sa isang malaking building, okay? So, pasok ka sa building. After nyan, pupunta ka, login, lalagay mo sa locker yung mga damit mo, yung mga bags mo, yung dala mo. Tapos nun guys, maglalagin ka na. Pupunta ka sa PC, sa desktop, hindi ganito guys, laptop kasi ito. Pero doon yung desktop talaga, yung monitor, tapos magsusuot ka ng headset. Okay? Yun yung gagawin mo guys, unang punta mo sa call center. Ganun yung trabaho mo, uupo ka doon for 8 hours. Meron kang first break, second break, and third, then lunch. Okay? It depends on kung anong order yon. Okay? Break, lunch, and last break. Ganun most of the time. Pero guys, let's talk deeper, no? Ganun na lang ba talaga yon? Pag na-hire ka, nag-undergo ka ng process, ng interview, yun na ba yun? Gagawin mo na kagad yun? Uupo ka na kagad doon, tapos ganun, alam mo na yung gagawin mo. Of course guys, hindi pa. Okay? Ang gagawin mo, kunyari, nakapasa ka na, alright? You passed the interview process, nag-sign ka ng contract, good for you. Ang next dyan guys is training. Okay? Yan, training ka muna. So basically, pupunta na kayo doon sa building na kung saan kayo nag-work. Okay? Tapos, wala muna kayong headset, guys. Hindi muna kayo ng headset. Pupunta muna kayo sa classroom. Yan. Tapos, may i-designate sa inyong isang computer. Okay? So, from that computer, dyan yung malalaman lahat, no? Paano mag-log in, mag-log out. Okay? Di ba sa mga fast food or sa mga ibang work kasi parang ginaganon pa sila, no? Yan, di ba? Pa-punch in, punch out ka. Doon kasi hindi na. Mostly guys, sa computer na lang, i-click mo na lang yung log in and log out mo. You will learn that eventually sa training. Okay? So, ano pang ma-learn nyo sa training, no? Sa training, isasabihin din sa inyo dyan yung software na gagamitin nyo. Parang Facebook, isa siyang app. Okay? Na bibigyan din kayo ng credentials nyo, username and password, type nyo doon. Tapos yan, makikita nyo na yung iba't ibang software na gagamitin nyo. Okay? Or iba't ibang application. Tapos from there, doon na kayo mag-focus kung ano yung concern ng customer. Okay? By the way guys, sa call center, dito sa Pilipinas, no, mostly nahahati siya sa 3 different types. Okay? Most of the time guys, sa mga customer service, it talks about billing. Right there. Mostly sa billing concerns. Okay? Parang kunyari, support ka ng Globe. Yan. So, tatanungin mo yung mga questions ng customer regarding about sa billing. Kung magkano na nabayad niya, magkano pa ba yung babayaran niya, at saka magkano yung kulang niya. Yan. Yan yung pag-uusapan yung most of the time. Okay? Ngayon, ang second type naman is actually the tech support. Okay? So, kunyari, nasira yung globe mo, yung internet nyo, all of a sudden, hindi nag-work. Okay? So, bayad ka naman and all that. So, doon ka naman sa tech support. Okay?
Sa tech support naman yung makakausap mo. Okay? Ngayon, yung third naman guys, yung third type naman is sa sales. Okay? Kunyari, sales could be a lot of things, no? Pwede ka magbenta ng internet, okay? Ng telephone, parang sa mga postpaid dito sa Pilipinas, diba? Nagbebenta sila ng phone, tatawag ka sa isang customer, mag-offer ka ng phone, etc. etc. Or meron din naman reservations. Kunyari, pupunta ka sa isang hotel, tapos tumatawag sa inyo, magpapareserve. So, considered pa rin yan as sales. Okay? So, that's it guys, no? So, sa training nyo, it could be either of the three na yun na sinabi ko. Okay? Ngayon, di okay na sa'yo na nalaman mo na yung software, alam mo na yung ano yung support mo. Okay? Kunyari lang, no? Nakapasa ka na sa training, that's the time guys that papasok na kayo sa totoong trabaho. Yung which is yung sinabi ko kanina. Yung papasok kayo sa building, tapos magsusot kayo ng headset, ganyan, tapos magko-calls na kayo. Okay? And then, dun yun na pag-uusapan yung ibang yugto naman ng next part naman ng pagiging call center, which is yung metrics nyo. Okay? Doon nyo na pag-uusapan yung quality ng call nyo, yan, kung yung average handling time, kung gaano mo tinapos yung isang call, okay? At saka yung quantity, yung NCH na tinatawag, number of calls handled, di ba? Yan yung dami ng calls na nakuha mo sa isang araw. And of course, yung performance mo, okay? Kunyari, marami kang, sales ka, marami kang nabenta, yan, bibilangin lahat yan ng supervisor nyo or ng computer or ng system. Tapos, yan na yung magiging grade mo every month. Okay, guys? So, dun susukatin yung performance mo. Okay? Every month yon guys. Okay? So, kung gladly napasahan mo lahat, every 3 months, guys, napasahan mo, no, meron kang bonus na tinatawag, yung mga performance bonus. Bukod pa yan sa sweldo mo, may makukuha ka pang additional na payment. Okay? So basically, ganun lang yun guys. Yeah, that's the call center world na sinasabi. Okay? So, pag nakapasa ka, you'll undergo a training, you will learn all the tools, and then after doon, saka ka na isasalang sa trabaho. Okay? Sa everyday life mo. So, that's it for today, guys. Kung you have any questions, feel free to ask. And then, this is mostly for newbies, of course. So, sa lahat ng gusto magsimula, I think me as well, parang gusto ko simula ng ganun yung vlog ko. And I'll try my very best, guys, to vlog every day. So, that's it for today's vlog, guys. I'll see you again the next time, okay? See you, okay? Bye for now.